Dominant Protector. Credit to the author. 201 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Napanganga si Jacob Colden, Josephine, at Willa sa gulat. Ganito ang naging sakit ni Jaralyn, maghahalusinate siya at mababaliw saglit bago tumira, nakatulog at nakalimutan ang lahat ng nangyari pagkagising. Ang kanyang pagtatangkang magpakamatay sa pagkakataong ito ay isa lamang halimbawa. Napabuntong hininga si Terence, ito ay paulit-ulit na psychosis. Si Jaralyn ay nagkaroon ng isang napakaseryosong emosyonal na trauma, at iyon ay naging isang karamdaman. Ito ay lumala hanggang sa puntong ito dahil sa kakulangan ng tamang paggamot. Ngunit ang pasulput-sulpot na psychosis ay iba sa isang sakit sa pag-iisip, ito ay isang sintomas lamang, isang bagay na maaaring ganap na pagalingin sa wastong paggabay at acupuncture. Tumingin si Helena kay Jacob matapos marinig ang pangalan ni Harry, isang nalilitong tingin sa kanyang mukha. Magkamukha nga sila. Napakunot ang noo ni Helena habang inaalala ang suicide scene, kaya napatalon si Jaralyn dahil sa Jacob na ito. Bagaman, tila medyo katawa-tawa na sisihin si Jacob sa pagiging ipinanganak na may ganoong mukha ang lalaki ay ang tagapagligtas ng kanyang anak na babae, at hindi niya dapat kinasusuklaman siya. Mahal mo pa rin ako, hindi ba? Harry. Nagpatuloy si Jaralyn habang nakatingin sa mga mata ni Jacob. Sinubukan niyang bumaba sa kama, halos malaglag ang tubo na nakakonekta sa braso niya habang gumagalaw. Napatalon si Jacob sa paggalaw, sumugod siya para pigilan siya nang kulong siya ni Jaralyn sa yakap, hindi siya binitawan. Harry, bumalik ka na. Hindi ka na aalis ha? I will treat me good forever ha? Hinang tanong ni Jaralyn habang nakayakap kay Jacob. Isang alang-inang sitwasyon para kay Jacob, isa itong eksenang inaabangan niya, na nakakulong sa isang yakap kay Jaralyn. Isang bagay na maaari lang niyang guni-gunihin hindi pa nagtagal, at naging realidad na. Ngunit si Jacob ay hindi malapit na masaya. Para kay Jaralyn ay may ibang lalaki sa kanyang puso, siya ay kapalit lamang ni Harry Colden. Hindi man lang siya makita ni Jaralyn bilang Jacob Colden. Gustong bitawan ni Jacob si Jaralyn, hindi ito ang tipo ng yakap na gusto niya. Gusto niya ng totoo, tunay, kung saan malay at kusa si Jaralyn. Tita Kanta. Itinaas ni Jacob ang kanyang ulo kay Helena. I'm sorry. I hope you don't mind. Sabi ni Helena na wala ring magawa. Hintayin mo ako, kukuha ako ng doktor. Wala nang ibang magagawa si Helena, kung tutuusin. Teka. Sabi ni Terence sabay buntong hininga. Nasangkot na siya sa lahat ng bagay, at hindi niya maaaring baliwalain ang sitwasyon nang matulungan niya ito. Mayroon lamang ganoong aming mga pagpipilian para sa ospital na patahimikin si Jaralyn. License ito ay alinman sa pamamagitan ng iniksyon o pagkabigla, na parehong makakasira sa katawan. Medyo mahina na ang katawan ni Jaralyn, at ang mga bagay na tulad niyan ay magpapalala lang sa kanyang kalagayan. Hindi na naghintay ng sagot si Terence habang papunta siya sa tabi ng kama ni Jaralyn. Hinugot niya ang karayom mula sa big tube, tinatakan ito, at ginamit ang karayom sa Hego, Jiangxi, Shenmen, Baihui, at Dalan acupuncture points ni Jaralyn. Mabilis at tumpak ang operasyon ni Terence, at hindi nagtagal ay binitawan ni Jaralyn si Jacob at tahimik na nahiga sa kama. Hindi gaanong natuwa si Helena sa pagtusok ni Terence sa kanyang anak gamit ang isang karayom, ngunit siya ay napakabilis na tapos na siya sa oras na nakatunog si Helena. Si Josephine, Willa, at Jacob ay pare-parehong natigilan at nakatitig kay Terence, hindi sigurado kung ano ang kanyang ginagawa. Boss! Hindi namamalayan ni Jacob na magtitiwala siya kay Terence. Inalagaan niya si Jaralyn ng husto, ngunit sinabi sa kanya ng intuition na hindi sasaktan ni Terence ang babae, may dahilan kung ano ang ginawa niya. Simpleng acupuncture lang. Nagkibit-balikat si Terence. Makakalma siya at matutulog, at babalik siya sa normal pagkatapos magising. Acupuncture. Sinimulan ni Jacob si Terence nang hindi makapaniwala. Boss, alam mo ba ang acupuncture? Nagulat si Josephine at Willa kay Terence. Alam ng lalaki ang acupuncture. Inilagay ni Helena ang daliri sa ilalim ng ilong ni Jaralyn, nakahinga ng maluwag matapos matiyak na walang problema.
Nalutas ni Terence ang problema ng napakabilis at malinis, at nailigtas siya sa problema sa pagtawag sa doktor, bilang karagdagan sa mga dagdag na bayad sa medikal. Ang kanyang anak na babae ay pinatahimik ng walang anumang pinsala, masyadong. Hindi na alam ni Josephine kung sino ang lalaking ito sa kanyang harapan. Akala niya ay isang malupit na young master, ngunit hindi iyon ang nangyari, mas malupit siya kaysa sa iba pang malupit na young master. Hindi siya naging madali sa kanyang mga biktima. Ngunit alam niya ang tungkol sa mga recipe ng barbecue, at isang klase lang ang kailangan niya para maisulat ang isa. Mayroon ding nangyari nang tumalon din si Joralyn sa gusali. Maaaring nakaligtaan ito ng iba, ngunit nakita ni Josephine nakatulong kaya si Terence kay Jacob na mahuli si Joralyn. Hindi pa neresolba ang hinalang iyon nang ihampes ni Terence ang kanyang acupuncture sa mesa. Pakiramdam niya ay kailangan niya itong suriin muli. Iba talaga siya sa tipo ng young master na nakasama ni Joralyn. Paano kung iba siya? Napagpasyahan ni Josephine na ang kanyang unang prioridad ay ang mga pagsusulit, hindi mahalaga kung anong uri ng tao si Terence, hindi niya kayang magambala sa pag-iibigan sa panahong tulad nito. Halos maalala niyang paalalahanan ang sarili na bahagi lahat ng plano ni Terence. Pilit siyang inaakit ng lalaki. Ngunit ang nangyari ay nakakuha ng atensyon ng mga doktor. Isa sa mga bisita ng mga pasyente ay maaaring pumunta sa isang doktor kapag ang lahat ng kaguluhan ay nangyari. Anong nangyari? Ayos lang ba ang pasyente? Okay na po, doktor, salamat po, okay na po ang lahat. Nagmamadaling sabi ni Helena nang makita ang doktor. Okay na. Huminto ang doktor. Hindi ba kumikilos ang sakit ng pasyente? Itong batang lalaki dito ay tumulong sa pagpapatulog ng aking anak na babae. Sa pamamagitan ng acupuncture. Dagdag pa ni Helena, natatakot na baka hindi siya paniwalaan ng doktor. Napaungol si Terence sa loob. Halika. Mahihirapan ako niyan. Gaya ng inaasahan, nagbago agad ang mukha ng doktor. Acupuncture. Paano? Paano ka nanggugulo sa ospital ng ganyan? Anong gagawin mo kung may nangyaring hindi maibabalik? Gumagulo. Karayom lang mula sa BitTube. Maingat na sabi ni Helena na nagulat sa reaksyon ng doktor. Ano? Isang ugat ang bumungad sa noo ng doktor. Anong klaseng doktor siya sa tingin ng lalaki? Gamit ang BitTube needle para sa acupuncture. Gaano kabaliw ang kanyang guro na nagturo sa kanya ng isang bagay na walang katotohanan. 202. Ang doktor ay hindi isang Eastern na doktor, ngunit natutunan niya ang tungkol sa Eastern medicine noong medikal na paaralan. Ang paggamit ng ulo ng karayom para sa acupuncture ay katawa-tawa. Ang karayom mula sa BitTube ay hindi kasing kapal ng natagpuan sa isang syringe, ngunit lumampas pa rin ito sa linya. Malamang na ang isang karayom na tulad nito ay hindi magdudulot ng pinsala sa mga ugat at ugat ng pasyente, at walang doktor na gagawa ng ganoon. May mga sitwasyong pang-emerhensya kung saan ginamit ang iba pang mga di-profesyonal na karayom bilang kapalit ng mga nararapat, ngunit ang mga ganap na dalubhasa sa Eastern medicine lamang ang gagawa ng ganoong gawain. Ito ay isang bagay na nangangailangan ng napakatibay na karanasan at pundasyon, at isang napakatatag at kontroladong kamay. Ipasok ang karayom ng masyadong malalim o masyadong mababaw, at magdudulot ito ng hindi sinasadyang pinsala sa halip na gamutin ang anuman. Ito ay katawa-tawa, sino ang gumawa nito? Galit na sabi ng doktor habang nakaturo kay Terence. Ikaw ba? Ano ang gagawin mo kung may nangyari sa pasyente? Kaninong responsibilidad kung nangyari iyon, ang ospital? Lil Wang, tumawag ka ng pulis. Utos ng doktor, galit na galit. Okay. Tumango ang nurse habang naghahanda para tumawag. Bagamat kilala ni Terence ang mga opisyal sa puwersa ng pulisya, mas gugustuhin niyang hindi masangkot sa anumang gulo. Mula sa kung ano ang kalagayan, maaaring kailanganin pa nga ang mga kasanayang medikal ni Terence para sa paggaling ni Joralyn. Hindi ito katawa-tawa. Ako ay disipulo ni Martin Larkins. Martin. Sino ano? Ang Martin. Tumigil ang doktor habang nakatitig kay Terence na hindi makapaniwala si Martin ay kilala bilang Dean of all Doctors, kung tutuusin. Siya mismo ay nagtapos mula sa Starfield School of Medicine, at natural lang na makakilala siya ng karakter na tulad ni Martin.
Pagkatapos ng lahat ng mga mag-aaral sa paaralang iyon, parehong mga mag-aaral ng medisina sa kanluran at silangan, ay ipinagmamalaki ang pagkakaroon ng pagkakataong dumalo sa isa sa mga lektura ni Martin. Kung ang taong ito ay tunay na disipulo ni Martin, kung gayon ang paggamit niya ng ulo ng karayom para sa acupuncture ay hindi man katindi ay walang katotohanan, ito ay naging isang espesyal na sitwasyon, pagkatapos ng lahat. Tumango si Terence. Maaari ko siyang tawagan kung hindi ka naniniwala sa akin. Nagsalita si Terence nang may kumpiyansa na tila hindi siya nagsisinungaling, at walang mali kay Jarlene, masyadong nakatulog lang siya. Ang doktor ay hindi masyadong nagdududa sa sinabi ni Terence dahil doon. Ikaw ba talaga ang disipulo ni Miracle Dr. Larkins? Tatawag ako sa telepono. Sabi ni Terence habang inilalabas ang kanyang telepono at dinadial ang numerong iniwan sa kanya ni Martin. Mas magiging madali para sa kanya na pagalingin si Jarlene nang walang abala kung ilalagay niya ang pangalan ni Martin sa mesa. Katatapos lang ni Martin ang acupuncture session kasama si Edmund Lane nang tumunog ang kanyang telepono. Sumimangot siya, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa pagtawag sa kanya sa pagitan ng 9 hanggang alas 11 ng umaga, masyadong mahigpit. Lahat ng pasyente, kaibigan, kasamahan. Alam nilang lahat na ito ang panahon kung kailan nagtrabaho si Martin. Medyo hindi siya nasisiyahan, ngunit katatapos lang niya ng session. Hello. Ako si Martin. Sabi ni Martin, medyo hindi pala kaibigan ang tono niya habang nagsasalita. Lolo Larkins, ako si Terence. Sabi ni Terence, medyo nagulat sa puot ni Martin. Ah, Mr. Linford. Agad na natuwa si Martin nang marinig ang boses ni Terence sa kabilang dulo ng telepono. Marami siyang natutunan kay Terence mula sa kanyang huling pagbisita. Ginagawa niya ang ilan sa mga kaso at solusyon na itinuro sa kanya ni Terence. Ang kanyang mga turo ay talagang nagpapaliwanag sa kanya. Si Martin ay nag-iisip tungkol sa isang imbitasyon na lapitan si Terence upang bisitahin ang kanyang bahay, masyadong ang hindi inaasahang tawag na ito ay isang ganap na kagalakan. Lolo Larkins, nasa Starfields First People's Hospital ako, at gusto kong tumulong na gamutin ang isang pasyente na may acupuncture. Sinabi ko sa kanila na alagad mo ako, ngunit hindi ako pinaniniwalaan ng doktor dito. Pwede ba kayong tumulong na patunayan ang aking pagkakakilanlan sa kanya? Sabi ni Terence. Disciple. Huminto si Martin. Hindi pwede iyon, Mr. Linford, ako ang disipulo dito. Si Martin ay hindi isa na naglalagay ng anumang diin sa kanyang katayuan bilang isang elder. Si Terence ay mas magaling kaysa sa kanya, at iyon ay ang edad ay walang sinasabi sa bagay na iyon. Bilang resulta, hindi kailanman mangangahas si Martin na kunin ang pagiging mentor kay Terence. Sige, ibibigay ko ang telepono sa doktor. Inabot ni Terence ang telepono, umaasang malilinaw ni Martin ang kanyang posisyon. Malakas ang tibok ng puso ng doktor habang kinuha niya ang telepono, nanlaki ang mga mata niya nang makita ang numero sa display. Ito ay ang home phone ni Martin. Alam ng lahat ng mga medikal na estudyante ang tungkol sa numero, makikita ito sa listahan ng kontak para sa paaralan, hindi ito lihim. Maingat na nagsalita ang doktor pagkatapos matiyak na si Martin iyon sa kabilang side ng telepono. Professor Larkins, ako si Leroy Wang, third generation graduate mula sa Starfields First School of Medicine. Ako ay iyong estudyante. Walang pakialam si Leroy kung naaalala siya ni Martin, isang ganap na karangalan na nakapunta siya sa mga lecture ni Martin noon. Ito ay isang bagay na kinaiinggitan ng mga tao. Naku, Little Wang. Ang galing ni Terence sa medisina ay hindi mas mababa sa kaya kung gawin, makinig ka lang sa anumang sasabihin niya. Si Martin ay isang praktikal na tao, at ayaw niyang makilala siya bilang guro ni Terence nang wala saan. Nagpasya siyang bigyan na lang si Leroy ng malabong pahiwatig. Magtiwala ka, Professor Larkins. Sabi ni Leroy sabay lagok. Parang nagtapos na si Terence sa mentorship ni Martin, na nakakuha ng ganyang papuri mula kay Martin. Ang ugali ni Leroy ay ganap na nagbago pagkatapos ng tawag sa telepono. Humihingi ako ng paumanhin, Mr. Linford, hindi ko alam kung sino ka. Patawarin mo ako. Ayos lang. Sabi ni Terence sabay wave ng kamay. Ito ay isang emergency. Wala akong ibang pagpipilian. Iiwan ko ang iba sa iyong mga kamay. Walang problema, Mr. Linford. Ako na mismo ang baalang gumaling sa kanya.
Natural lang kay Leroy na mas bigyang pansin ang kalagayan ni Jarlene, ngayong alam na niya kung sino ang kasama nito. Si Helena, sa kabilang banda, ay medyo nabahala sa kanyang gulo, at ang gulo na dinala niya kay Terence sinusubukan niyang malaman ang isang bagay ng ganap na binago ni Terence ang ugali ng doktor sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono nirerespeto siya ng lalaki ngayon. Naturally, ang pinakanagulat sa lahat, ay si Josephine, na nakatitig kay Terence, na itinago ang kanyang mga tanong sa kanyang sarili pansamantalang isinasaalang-alang ang sitwasyong kinalalagyan nila. Well, babalik muna kami ni Jacob. Babalik kami kapag naging stabilize na ang kondisyon ni Jarlene. Sabi ni Terence habang naghahanda na siyang umalis. Si Jacob ay hindi payag na umalis ng ganoon lang, ngunit isang sulyap mula kay Terence, at sinundan niya ito. Si Josephine at Willa, sa kabilang banda, ay nanatili upang bantayan si Jarlene habang ang dalawang lalaki ay lumabas ng ospital. Boss, alam mo ba ang acupuncture? Hindi makapaniwalang tanong ni Jacob, inilabas ang kanina pa niyang pinipigilang tanong. 203. Medyo lang. Tumango si Terence. Boss, kagaya ba ng pinalabas nila sa TV? Nagagawa bang gamutin ang lahat sa isang karayom lang? Curious na tanong ni Jacob. Oo, ngunit ang aking mga kakayahan ay limitado. Natatawang sabi ni Terence. Malalim ang takbo ng medisina sa silangan ng kasabihang iyon ay hindi mali, ngunit ito ay isang tunay na pambihira para sa mga tao na makabisado ang sining. Oh, tumango si Jacob. Kung gayon. Tungkol kay Jarlene. Ang kanyang sakit ay psikolohikal. Gagaling siya sa tamang paggamot. Sabi ni Terence. Nagtanong lang si Jacob dahil sa curiosity, at ang sagot ni Terence ay nasiyahan dito. Iniwan niya iyon. Pero boss, bakit mo ako hinaila palabas? Gusto kong hintayin na magising si Jarlene. Hindi mo ba nakita ang nangyari kanina? Hindi siya matatag, akala niya ikaw si Harry, kahit na. Sabi ni Terence. Gusto mo bang maranasan niya ulit iyon kapag nagising siya? Ay! Napahinto si Jacob bakit hindi niya iyon naisip. Totoong nangyari ang dalawang insidente dahil nakita siya ni Jarlene. Ang unang pagkakataon ay ginawa siyang tumalon sa isang gusali, at ang pangalawa ay naganap sa silid ng ospital. Parehong kasalanan ni Jacob. Pupuntahan natin siya kapag naging matatag na siya. Sabi ni Terence. Okay. Saan tayo pupunta ngayon? Babalik tayo para sa barbecue. Tanong ni Jacob. Barbecue. Pare, nasa ospital si Josephine, sa tingin mo okay lang kung bumalik na lang tayong dalawa kay Mrs. Duran para mananghalian? Mapait na ngumiti si Terence. Baka next time. Tama ka. Well, the day isn't all bad. Medyo excited pa rin si Jacob sa pagkakaroon ng physical contact kay Jarlene kanina. Magkamag-anak ba kayo ni Harry? Biglang tanong ni Terence nang makasakay na sila sa sasakyan. Napansin ni Terence ang mga ekspresyon ni Jacob nang banggitin ni Willa ang pangalan magkamukha ang dalawa, at magkaparehas ang apelyido, kaya medyo madaling hulaan. Boss! Nakipagkamao si Jacob gamit ang kanyang kamay. Sasabihin ko sa iyo siya ang apo ng lolo na sinabi ko sa iyo. Siya ang aking pangalawang pinsan. Akala ko nga. Tumango si Terence. Ano sa tingin mo? Ay! Ibinaba ni Jacob ang kanyang ulo, tumahimik. Hindi siya itinulak ni Terence sa halip ay tumutok sa kalsada. Napakaganda ng mga konsyerto ni Selena Cooper. Napakaganda kung makapunta tayo sa isa sa mga konsyerto niya. Sabi ni Yasi habang pinapatay ang TV. Cheryl, kuya. Baka pwede mong sabihin kay Uncle Charlton na ay sponsor siya para sa isang concert sa Starfield. Sa tingin mo ang kumpanya ni Dad ay para sa paglalaro ng bahay. Hindi niya magagawa iyon. Sabi ni Cheryl, tinapik ang ulo ni Yasi. Malaki ang dibdib at walang utak, ha Yasi? Hindi naman malaki ang boobs ko, okay? Ang liit lang ng boobs mo. Alam mo kung kaninong boobs ang sobrang laki. Kay Amara. Sabi ni Yasi, kumbinsido na walang mali sa kanyang katawan ito ang perpektong ratio at proporsyon. Hindi naman masyadong maliit ang akin. Late lang ako nag-puberty, okay? Galit na sabi ni Cheryl. Ang mga boobs mo ay magiging pabigat sa madaling panahon. Hehe. Huwag kang masyadong sigurado. Sabi ni Yasi, nakipag-face kay Cheryl at iniba ang usapan. Ano ang dapat nating laruin, Cheryl?
Paano kung lalaman? Asar pa rin sabi ni Cheryl. Baka pwede tayong mag-shopping. Mungkahi ni Yasi. Hindi namin kaya. Si Cheryl pa rin ang mas nangingibabaw, ang bigger sister. Muntik na kaming magkaproblema sa huling pagpunta namin sa isang bar, at ang kumpanya ng aking ama ay nagkakaproblema. Hindi namin siya mabibigyan ng mas maraming problema na dapat ipag-alala. Oh, medyo disappointed na sabi ni Yasi. Maaga rin lumabas si Cheryl bro. Ligtas tayong ligtas kung nandito siya. Sa tingin mo invincible siya. Napaawang ang labi ni Cheryl. Magaling lang siyang magturo ng leksyon sa mga tulad ni Leandro, isa lang siyang tao. Ano ang magagawa niya kung makatagpo niya ang mga totoong masasamang tao? Medyo malakas si Cheryl bro sa nakikita ko. Sabi ni Yasi, hindi sumasang-ayon. Hindi ba siya nakabalik ng ligtas sa araw na iyon? Marahil isang mabilis na tumakbo. Sabi ni Cheryl. Yasi, gusto mo siya, hindi ba? Tulad niya. Kinuha siya ni Uncle Charlton bilang partner candidate. Namuo ang bahagyang pamumula sa pisngi ni Yasi. Okay, itigil na natin ang pag-uusap tungkol sa kanya, Cheryl. Ikaw ang nagpalaki sa kanya. Sabi ni Cheryl, walang awang inilantad si Yasi. Hehe. Napakurap si Yasi kay Cheryl. Siguro dapat tayong maglaro ng tagwan. Hide and seek. Tinitigan ni Cheryl si Yasi. Hide and seek paano? Dito. Walang mapagtatagwan, napakaliit. Wala bang garahe at bakuran? Si Yasi ay isang napaka-aktibong babae, hindi siya mahilig sa tambay. Isang beses tayong magtago, at pareho tayong makakakuha ng 10 minutong paghahanap. Ang hindi makakahanap ng kahit sino ay talo. Mas masaya ito kapag may limitasyon sa oras. Sinabi ni Cheryl, na inaalala ang kanilang pagtatago at paghanap noong mga bata pa sila ay medyo nostalgic na mga alaala. Hehe, tama ba? Sabi ni Yasi, masaya na nagustuhan ni Cheryl ang ideya. Pusta din tayo, mas exciting yan. Pusta ng isang bagay. Ano ang gusto mong ipuste? Tanong ni Cheryl. Kalimutan mo na kung pera, hindi ako interesado. Kung tutuusin, natural lang sa dalawang babae na walang interes sa pera, hindi sulit ang paglalagay ng $100 o 2 sa mesa. Pusta ng pera. Tara, nakakatamad na. Sabi ni Yasi, umiling-iling. Pusta tayo ng bagay na may higit na kilig. Kilig paano? Nagsisimula ng maging interesado si Cheryl. Kung tutuusin, ang mga nasa ika-12 baitang ay walang ganoong kapanapanabot na buhay. Ang pinakakagiliw-giliw na mga bagay ay ang kanilang mga paglalakbay sa panahon ng bakasyon, ngunit kahit na ang mga ito ay tumigil kapag sila ay naging mga nakatatanda. Ito ay palaging paaralan at tahanan walang lasa at mapurol. Ang natatalo ay umamin kay Cheryl bro ngayong gabi. Gabi. How about it? Mungkahi ni Yasi, ang kanyang mga mata ay mapaglaro habang nakatingin kay Cheryl. Ano? Nawala ng balanse si Cheryl sa mga salita. Ilang sandali siyang nakahabol bago bumaling kay Yasi. Yasi, bakit ang sama mo? Hindi ka man lang ba natatakot na baka ikaw ang matalo? Hehe, paano mo nalaman na matatalo ako? Pero hindi rin naman ako garantisadong mananalo, kaya pareho tayong may 50-50 chance. Yun ang nakaka-excite. Sabi ni Yasi. Pero hindi ba medyo extreme yun? Nag-aalangan na sabi ni Cheryl. Nandoon ang kilig at kilig, sigurado iyon, pero medyo hindi ba? Masyadong nakakakilig at nakakakilig. Paano kung nawala siya? Umamin kay Terence. Mas gugustuhin niyang may pumatay sa kanya. Cheryl, pag-isipan mo ito, malaki ang bentahe mo rito. Bilya mo yan, mas alam mo yun kaysa sa akin, di ba? Sabi ni Yasi, sinusubukang tuksuhin ang dalaga. Ay. Well. Okay then. Natagpuan ni Cheryl ang sarili na sumasang-ayon ito ay ang kanyang tahanan, pagkatapos ng lahat. Nagkaroon siya ng kalamangan. Sige, malalaking anunsyo. Gumawa ako ng 8 kabanata ngayon, lahat ay sinadya upang may palabas sa isang pagkakataon ngayon, ngunit sa pag-iisip, iyon ay medyo over the top. Maaaring magkaroon pa ito ng negatibong epekto at hindi kayo nasisiyahan sa karaniwang dobleng kabanata sa isang araw pagkatapos nitong 6 na araw ng kabanata, kaya
204. Nagtago muna si Cheryl, si Yasi ang naghahanap. Gaya ng napagkasundoan, nagtago si Yasi sa banyo at nilock ang pinto, hindi siya pinayagang lumabas hanggang sa i-vibrate ni Cheryl ang kanyang telepono sa isang tawag. Iyon ang cue para magsimula siyang maghanap. Hehe. Dapat simulan mo nang maghanda para sa iyong pagtatapat ngayong gabi, Cheryl. Hey! Haha! Yasi chuckled heavily sa banyo. Natagpuan niya ang pinakahuling taguan bago pa man magmungkahi ng laro. Tiyak na aabutin si Cheryl ng higit sa 1 oras upang makahanap ng isang lugar na perpekto tulad niyan. Iyon ang dahilan kung bakit nagmungkahi siya ng isang pusta na kasing baliw. May lubos siyang kumpiyansa na si Cheryl ang matatalo. Maya-maya ay nag-vibrate ang phone ni Yasi. Number ni Cheryl iyon. Ibinaba niya ito at lumabas ng banyo. Hindi minamadali ni Yasi ang mga gamit habang isinara niya ang pinto ng banyo sa likod niya. Inilagay niya ang sarili sa sala habang pinagmamasdan ang paligid. Ito ang tahanan ni Cheryl, ngunit madalas na siyang bumisita sa lugar mula noong 14 na alam niyang baligtad ang lugar. Ang pinagtataguan ni Cheryl ay hindi magiging isang pangkaraniwang lugar, at hindi rin ito isang sulok sa isang silid. Tutal, alam ni Yasi ang lahat ng sulok na ginawa ni Cheryl. Halatang iiwasan ni Cheryl ang mga lugar kung saan alam niyang titingin si Yasi. Ayon sa loika na iyon, nagpa siya si Yasi na umalis sa mga sulok para sa huling hindi maghihintay na matalo si Cheryl sa mga ganoong lugar. Tumingin siya sa silid ni Terence, isang palihim na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Naka-half open ang kwarto ni Terence noong nanunood sila ng konsyerto. Hindi niya pinapansin ang kwarto o ano paman, ngunit sinulyapan niya ito dahil sa guilt ng imungkahi niyang magtapat kay Cheryl bro kung matalo sila. Ngunit ang pinto ay ganap na ngayong nakasara. Saan pa magtatago si Cheryl, kung hindi doon? Nagtipto si Yasi sa silid ni Terence, at binuksan ang pinto ng may marahas na kilos, isang malaking ngiti sa kanyang mukha nang ipahayag niya ang kanyang tagumpay. Lumabas ka, Cheryl. Nakikita kita. Si Yasi ay may hawak na victory fist habang hinihintay niyang lumabas si Cheryl. Nagsimula siyang magpanik kapag hindi niya ginawa. Cheryl, tumigil ka sa pagtatago. Lumabas ka. Tawag ni Yasi habang naglalakad sa kwarto. Alam ni Yasi kung ano ang kwarto ni Terence. Kanina pa siya nandito noong naka-underwear ang lalaki. Nilaibot ng kanyang mga mata ang buong silid. Nakita niya ang kanyang laptop sa desk, at walang tao sa ilalim nito. Hindi rin sapat ang taas ng kama para magkasya ang isang tao sa ilalim nito. Halos walang laman ang aparador, na may 2 o 3 set lang ng damit na binili ni Terence. Walang laman din ang banyo, at may 2 pares ng underwear sa drying rack. Nalito si Yasi. Nasaan si Cheryl? May alam ba siyang invisibility technique? Ganap na hindi nasisiyahan, hinanap muli ni Yasi ang silid, hindi pa rin mahanap si Cheryl kahit saan. Nasaraan ng loob, napaisip siya kung wala ba talaga si Cheryl dito. Malalim ang iniisip ni Yasi nang tumunog ang kanyang telepono. Inilabas niya ang kanyang telepono at walang magawang sinagot matapos makita ang numero ni Cheryl sa display. Cheryl, nasaan ka? Yasi, tapos na. Hindi mo ako nahanap. Sabi ni Cheryl, halatang lubos na nasisiyahan sa sarili. Cheryl, saan ka nagtatago? Sabi ni Yasi habang lumilingon sa silid kung saan nagmula ang boses ni Cheryl. Walang lumabas. Wala si Cheryl sa kwarto. Nasa kwarto namin nakahiga ako saglit sa kama, hinihintay ka. Sabi ni Cheryl, medyo tamad para may na si Yasi. Og. Muntik nang mabitawan ni Yasi ang phone niya. Kwarto natin. Pero nakasara ang pinto ni Cheryl bro. Oh, yon. Isinara ko na. Casual na sabi ni Cheryl. Maaaring mayroon siyang mahalagang bagay doon, at ayaw kong sisihin tayo ng taong sumusubok sa anumang bagay na masira natin. Og. Hindi makapaniwala si Yasi sa dahilan na ginagamit ni Cheryl. Ito ay malinaw na isang taktika. Isang walang hiyang taktika. Cheryl, isa kang mangkukulam. Isang mangkukulam. Talaga. Tumawa si Cheryl. Bueno, bababa na ako. Yasi, mabuti pang itago mo ang iyong sarili, dahil mukhang magkukumpisal ka ngayong gabi.
Ibinaba ni Yasi ang telepono, problemado habang nakaupo sa isang sofa habang hinihintay si Cheryl. Maya-maya ay bumaba na siya, at hindi napigilan ni Yasi na menas. Cheryl, turn ko na. Maghintay ka sa banyo. Sabi ni Yasi. Tawagan mo ako kapag handa ka na. Sabi ni Cheryl, not a care in the world, she'd still be safe kahit matalo siya sa second round, after all, at walang dahilan para magpanik siya. Pumasok siya sa banyo at isinara ang pinto. Gusto ni Yasi na pumili ng random na lugar, ngunit natalo siya sa unang round. Ito ay dapat na ang pinakahuli na lugar, ngayon o hindi kailanman. Sinigurado niyang nagkulong si Cheryl sa banyo bago lumabas ng villa. Tinungo niya ang likod bahay ng villa, may storage room doon na kadalasang nakakulong at may mga bakod. Nakatira si Cheryl sa villa na mag-isa, at hindi niya talaga kailangan ng espasyo. Naalala ni Yasi na nakakuha sila ng kakauto sa loob ng bakod noong naglalaro sila ng badminton matagal na ang nakalipas, noong kailangan niyang gumapang sa bakod para makuha ito. Isa itong lugar na hindi ligtas na pagtataguan, isang lugar na hindi kailanman maiisip ni Cheryl. Nagtiwala si Yasi dyan. Kung tutuusin, nakalok ang metal na bakod, at malamang na hindi man lang naalala ni Cheryl kung nasaan ang mga susi. Napatawa si Yasi sa sarili bago mabilis na sinagsik ang sarili sa bokana ng bakod. 205. Pilit na pinipilit ni Yasi ang sarili na lampasan nang mapagtanto niya kung gaano ito kahirap tumababa siya. Bakit mas mahirap sa pagkakataong ito? Oh! Lumaki na si Yasi, 4 na taon na ang nakalipas mula noong sinubukan niya ang parehong bagay. Kakalipat lang niya sa villa niya noon. Fu! Napabuntong hininga si Yasi nang may pasok niya ang kalahati ng kanyang katawan. Hinanap niya ng maaga ang susi kung alam niya kung gaano ito kahirap. Pinunasan ni Yasi ang pawis sa kanyang noo habang patuloy niyang sinisiksik ang sarili, at nagsimulang sumakit ang kanyang dibdib. Ang kanyang 2 kuneho ay naipit sa pagitan ng bakod. Si Yasi ay walang balak na sumuko, lalo siyang nagpuwersa habang sinisikap niyang makayanan ang sarili. Hindi ko kaya. Hindi na nakayanan ni Yasi, mamamatay na ang kanyang mga suso sa ganitong bilis. Anong bulok na swerte ang natamo niya, naging pabigat talaga ang kanyang boobs. Hindi makapaniwala si Yasi, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng negatibong epekto ang kanyang dibdib. Si Cheryl ay nataman sa kanyang sinabi. Anong trahedya? Fine, aaminin ko. Nagpasya si Yasi na mas gugustuhin niyang gawin iyon kaysa ipilit ang sarili hanggang mamatay. Napabuntong hininga siya nang magsimulang kumilos palabas ng bakod. Noon niya napagtanto ang totoong trahedya ng sitwasyon, hindi niya mailabas ang kalahati ng kanyang katawan. Hindi makapaniwala si Yasi sa kanyang swerte, nagiging seryoso na ito. She'd be a laughingstock kung kumalat ito. Sa sobrang takot ay inilabas niya ang kanyang telepono para tawagan si Cheryl. Tinanggihan ni Cheryl ang tawag nang hindi man lang sumasagot, maliwanag na iniisip na si Yasi ang senyales na magsimula siyang maghanap. Nagsimulang magpanik si Yasi sa puntong iyon, tinawagan niya ulit si Cheryl. Ano, Yasi? Hinahanap na kita, okay. Masyadong maraming credit sa phone mo. Cheryl, tulong. Natigilan ako. Yasi whimpered, hindi siya makalabas o makapasok. Napakurap si Cheryl. Yasi, anong sinasabi mo? Natigilan. Nasa storage room ako sa likod bahay, Cheryl, na-stuck ako. Bilisan mo, hindi na ako makakatagal. Agad na sabi ni Yasi. Papunta na ako ngayon. Maghintay ka. Ibinaba ni Cheryl ang telepono habang mabilis na tinahak ang daan patungo sa likod bahay, mukhang hindi nagbibiro si Yasi. Hindi pa siya nakakarating sa lugar nang makita niya si Yasi na nakastock sa isang bakod. Yasi, anong nangyayari sa'yo? Cheryl, tulungan mo ako, dali. Sabi ni Yasi habang nag-aalalang winawagayway ang kamay. Talagang natakot siya sa puntong ito, mababaliw siya kung hindi siya mailabas ni Cheryl. Tumagal ng ilang hakbang hanggang sa naunawaan ni Cheryl kung ano ang nangyayari. Ang kanang bahagi ng katawan ni Yasi ay nakalusot ng sinubukan niyang sumiksik papasok, ngunit hindi magawa ng kabilang kaliwa.
Ang bakod ay nasa pagitan ng kanyang dibdib. Ha. Hindi na nakayanan ni Cheryl paano nangyari yon. Cheryl. Bakit ka tumatawa? Masakit, okay. Halos maiyak na si Yasi. Napakalungkot, Yasi. Sabi ni Cheryl, hindi na napigilan ang sarili. Tingnan mo, ano ang sinabi ko sa iyo? Ang iyong mga suso ay naging pabigat. Isang bagay na tulad nito ay hindi mangyayari sa akin, tama. Sige, Cheryl. Sige. Mali ako. Hindi na kita tatawa-tawa, okay. Tulungan mo na lang muna ako. Pag-amin ni Yasi. Let me see. Hindi pa rin maiwasan ni Cheryl na nakakatawa ang eksena. Baka pwede nating putulin ang isa mong suso. Cheryl. Nagsisimula na talagang magalit si Yasi. Hindi kita papansinin kung pinagtatawanan mo pa ako. Okay, nagbibiro lang ako. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko, tahan ka. Sabi ni Cheryl, pinipigilan ang sarili. It really was a pretty tragic thing, and she shouldn't be laughing at all. Okay. Tumango si Yasi, inilagay ang kanyang huling pag-asa kay Cheryl. Baka makatulong ako sa pagpiga ng isang boob pababa, at subukan mong bunutin. Iminungkahi ni Cheryl wala masyadong pagpipilian dito. Gumagana ba yon? Hindi ba masakit yon? Sabi ni Yasi, hindi masyadong interesado sa ideya. Wala nang ibang paraan. Let's try that then. Tumango si Yasi bilang pagsang-ayon. And with that, nagsimulang magtrabaho ang dalawang babae. Hindi pwede, sobra na. I'm gonna die. Stop. Malakas na sigaw ni Yasi. Shut. Just hold on a bit longer. Paano pa namin kayo ilalabas? Hindi ka naman dito matutulog at kakain, di ba? Paano kung gusto mong pumunta sa banyo? Hinihikayat ni Cheryl. Sandali lang. Pero Cheryl, pinapatay mo talaga ako dito. Hindi masyadong maganda ang boses ni Yasi. Kaunti na lang, tara na. Nagpatuloy si Cheryl. Pero hindi ko kaya. Masakit. Malungkot na sabi ni Yasi. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Sabi ni Cheryl, out of options. Siguro dapat kong tawagan si Terence. Maaari kanyang hilahin mula sa kabilang panig, at pipindutin ko ang iyong suso mula sa gilid na ito isang marahas na haltak at lalabasan ka. Kinilig si Yasi sa isiping it'd be hell. Ngunit ito ay isang bagay na kailangan niyang pagdaanan kung gusto niyang lumabas. Tumango siya. Okay, Cheryl. Tawagan mo si Shield bro kung ganoon. Binibigyan ni Terence ng espasyo si Jacob habang nakatutok siya sa kalsada. Boss, nakapagdesisyon na ako. Biglang umikot ang ulo ni Jacob nang humarap siya kay Terence. Boss, I really do have feelings for Joralyn. I admit that there's some recklessness in this, but I really do, ever since I saw her in the picture. I still feel the same even after knowing her tragic past. If anything, I like her even more. Can you let me try it out with her, boss? Hindi masyadong nagulat si Terence sa pahayag ito ay sa loob ng kanyang inaasahan, kung tutuusin. Maaaring gumaling ang kanyang psikolohikal na sakit, walang problema doon, ngunit ang kanyang binti. Ayos lang sa akin iyon, boss. Tumango si Jacob na may katiyakan. Sa tingin ko, kung talagang in love ako sa kanya, wala akong pakialam sa mga ganyang bagay. 206. Well, wala naman akong sinabing pigilan ka, diba? Susuportahan ko ang desisyon mo. Sabi ni Terence sabay tapik sa balikat ni Jacob. Ngunit tandaan na hindi ito magiging isang madaling relasyon. Lalakad ako sa daan kung mahal ko siya. Kailangan kong kumpirmahin ang nararamdaman ko. Sabi ni Jacob sabay kamao. Boss, puno na ako ng kumpiyansa. Salamat sa pagsuporta sa akin. Magsasalita pa sana si Terence nang tumunog ang kanyang telepono si Miss. Anong meron? Sinigurado ni Terence na hindi sasabihin ng malakas ang pangalan ni Cheryl sa harap ni Jacob. Terence, nasaan ka? Umuwi ka na, dali. May problema si Yasi. Sabi ni Cheryl, urgent ang tono niya. Problema.
Anong nangyari? Huminahon ka, pupunta ako dyan ngayon din. Hindi masyadong malinaw si Cheryl sa tawag, ngunit siniguro ni Terence na makarating doon sa pinakamabilis niyang makakaya. Medyo malaking bagay ang pagkakaroon ng problema ni Yasi. May gagawin ka, boss. Hindi narinig ni Jacob ang boses ni Cheryl, ngunit mukhang may naisip si Terence. Oo, isang bagay pa uwi. Kailangan kong magmadali, ihahatid kita sa Times Street, ikaw na mismo ang maglalakad pa uwi. Sabi ni Terence. Huwag kang mag-alala, boss. Makakababa na ako. May bus stop doon. Iminungkahi ni Jacob may iba pang mga bagay na dapat asikasuhin si Terence, at ayaw niyang abalahin siya. Dumadaan ako sa Times Street, ayos lang. Sabi ni Terence habang nakatapak sa pedal. Ang speed limit ni Starfield ay 60 km/h, ngunit hindi malaking bagay kung lumampas siya ng kaunti sa mga lugar na mas mababa ang trapiko. Siya ay medyo malas kung mahuli siya ng mga kamera, gayunpaman. Ngunit si Terence ay may mas mahahalagang bagay na dapat harapin sa sandaling iyon. Ang kotse ay kay Yasi din, at siya ay nagmamadaling bumalik para kay Yasi. Sigurado siyang hindi tututol si Miss Colton kung siya ay pagmultahin dahil sa pagmamadali. Ibinaba niya si Jacob sa Times Street bago dumiretso sa villa ng walang tigil. Pumasok siya sa villa. Cheryl. Yasi. Katahimikan. Kumunat ang noo ni Terence. Anong klaseng sitwasyon sila ngayon? May pinadala ba si Sohoe sa villa? Parang hindi malamang, may 24 na oras na surveillance system at pati mga gwardya na naka-duty. General Wilson, nasaan si Cheryl? Tanong ni Terence nang mapansin niya ang general sa hagdan, walang pakialam kung naiintindihan nito o hindi. Itinaas ni Wilson ang kanyang ulo kay Terence para lamang ibinaba itong muli, hindi siya pinansin. Fuck you, damn mutt. Kinakausap kita. Sabi ni Terence, nag-aalala para sa mga babae. Lumapit siya at binigyan ng sipa ang general. Napabuntong hininga si Wilson sa pag-atake bago mabilis na tumakbo palabas ng villa, na dinala si Terence sa likod bahay. Medyo nagdududa si Terence habang sinusundan niya ang aso, iniisip kung alam nito kung nasaan sina Cheryl at Yasi. Nakita niya ang mga babae pagkapasok sa likod bahay. Nandoon ang dalawa. May nangyari ba talaga? Hindi naman naiinip ang dalawang babaeng ito para tawagan siya ng kalokohan o ano pa ba? Kayong mga babae. Itatanong pa lang ni Terence ang sitwasyon nang mapagtanto niya kung ano ang problema. Si Yasi ay nakadikit ang kalahati ng kanyang katawan sa kabilang bahagi ng bakod. Anong klaseng postura iyon? Terence, bilasan natigil si Yasi, at hindi siya makalabas o makapasok. Ano ang dapat nating gawin? Apurahang sabi ni Cheryl habang kinakaway ang kamay kay Terence. Og. Medyo nababagabag si Terence. Yasi, bakit mo isinisiksik ang sarili mo dyan? Naglalaro ako ng taguan kay Cheryl, at gusto kong magtago doon, at natigil ako. Shield bro. Iligtas mo ako. Medyo kumalma na si Yasi ngayong nandito na si Terence, ngunit mas gugustuhin pa rin niyang makaalis sa lalong madaling panahon. Hide and seek. Paf. Hahaha. Isang tawa ang dumaan sa mga labi ni Terence bago itinikom ni Terence ang kanyang bibig. Si Yasi ay mukhang papatayin siya sa mga titig na iyon. Napakamot siya sa ulo habang nakatutok sa solusyon. Well, huminahon ka, natigil ka lang, hindi ka mamamatay o anuman. Pero hindi ako pwedeng manatili na ganito. Nagpapanik na naman si Yasi. Cheryl, sabihin kay Shield bro ang iyong plano. Tingnan kung gumagana ito. Oh, okay. Tumango si Cheryl bago bumaling kay Terence. Pumunta ka sa kabilang bahagi ng bakod at hilahin ang braso ni Yasi. Idiin ko siya. Sa bahaging iyon ng kanyang katawan mula sa gilid na ito. Medyo napahiya si Cheryl na gumamit ng mga salitang tulad ng bob o rock sa harap ni Terence. Si Terence ay nag-vault sa ibabaw ng bakod nang walang anumang pagsisikap. Hihilahin ko ba siya ngayon? Oo, sa 3. Tumango si Cheryl. Kay. Sabi ni Terence habang itinataas ang braso ni Yasi. Handa. 1, 2, 3. Buong lakas na diniinan ni Cheryl si Yasi habang hinihila ni Terence. Hindi na kinaya ni Yasi. Hindi ko kaya. Hayaan mo na.
Hindi ko kaya, dito ako namamalagi. Binawi ni Cheryl ang kanyang mga kamay, at tumigil din si Terence sa paghila. Kayong dalawa. May balak kayong patayin. Singhutin. Singhot. Nasa bingit ng luha si Yasi habang hawak niya ang kanyang dibdib sa sakit. Terence, mag-isip ka. Anong gagawin natin? Hindi na alam ni Cheryl ang gagawin. Baka tumawag tayo ng pulis. Huwag Cheryl. Tatawanan ako ng kantang Amara na iyon kapag nakita niya akong ganito. Sabi ni Yasi, umiling agad. Pero hindi ka pwedeng manatili na lang ganyan. Sabi ni Cheryl. Maaari ko siyang palabesin. Pinutol ni Terence. Ikaw. Talaga. Napakurap si Cheryl. Bakit hindi mo nasabi sa simula pa lang? Ano pa ang hinihintay mo? Pero hindi mo ako hinayaang magsabi ng kahit ano. Sinusunod ko lang ang utos mo. Akala ko ay may magandang plano ka o kung ano paman. Sabi ni Terence habang kusa siyang naglalagay ng mapait na mukha. Ikaw. Iniinis siya ni Terence. Terence, may naiisip ka kaagad. Si Terence, sa totoo lang, ay gusto lang guluhin si Yasi sa pamamagitan ng pagsama sa plano ni Cheryl. Ito ay magtuturo sa kanya ng leksyon para sa paghahagis ng codeword na tissue sa lahat ng oras. Bahagyang ngumiti si Terence habang inabot niya ang kamay kay Yasi, ilang pulgada ang layo mula sa pagkakadikit sa dibdib nito. Hoy! Shield bro! Anong ginagawa mo? Nagulat si Yasi si Terence ay hindi sinusubukang magpigil ng pakiramdam kapag siya ay natigil, hindi ba? Pinaalis ka. Sabi ni Terence, na nakatutok sa gawain. Hinawakan niya ang itaas at ibabang bakod na nasa pagitan nila ang katawan ni Yasi. Ang isang kamay ay nakadugtong sa kanyang likod, ngunit ang ibabang bakod ay nasa ilalim mismo ng dibdib ni Yasi. Hindi talaga maiwasan ni Terence na madikit ang kanyang kaliwang boob habang inilalagay niya ang kanyang kamay sa ibabang bakod. Ah! Iyon ang unang pagkakataon na hinawakan ng isang lalaki ang kanyang dibdib, at ang kanyang mukha ay namula ng matingkat, kalmado lamang matapos makita ang seryosong tingin sa mukha ni Terence. Hindi bababa sa hindi sinusubukan ng lalaki na molestiyahin siya. 207. Hindi naman sa hindi interesado si Terence na maramdaman siya, ngunit hindi niya magawa. Nandoon si Miss na nakatingin sa kanya, hindi niya kayang gawin ang ganoong bagay sa soulmate niya, ngayon kaya. Hindi naman siya ganoon ka-reckless. Ngunit ito ay isang kaaya-ayang sensasyon na nararamdaman ng kanyang palso ngayon. Napangiti siya nang mapansin ang killer glare ni Yasi. Hinigpitin niya ang hawak, at binaluktot ang dalawang bakod, maraming espasyo para makagalaw si Yasi ngayon. Tapos na. Binitawan ni Terence ang kanyang mga kamay at tumayo sa gilid. Ah! Nadulas ni Yasi ang bakod ng maayos. Ganoon kadali. Ang dali lang. Tumango si Terence. Bakit ngayon mo lang ako hinayla, kung ganoon lang kadali? Nagtatakang tanong ni Yasi. Yung boobs ko, masakit. Nag-clear throat si Cheryl, nanlilisik si Yasi. Yasi. Panoorin mo ang sinasabi mo. Bahagyang namula si Yasi, ngunit hindi niya iyon pinansin. Shield bro? Sinadya mo naman di ba? Si Cheryl ang nagsabi sa akin. Inosenteng sabi ni Terence. Akala ko ito ay isang magandang plano. Tigilan mo iyan, Terence. Nagsisimula ng may na si Cheryl. Akala ko ba magandang plano ito? Hindi ko alam na kaya mong buksan ang mga bakod, okay? Haha. Tumawa si Terence. Bueno, itutulak ko ang mga bakod noon. Huwag mo nang isiksik ang sarili mo dyan. Pero sa palagay ko, ayos lang kung gagawin mo ito, Cheryl. Dahil doon, binaluktot ni Terence ang mga bakod pabalik sa pwesto. Terence. Anong sabi mo? Sinasabi mo bang maliit ang dibdib ko? Sabi ni Cheryl, sumabog dahil sa panunuya ni Terence. Hindi ko sinabi iyon. Pinagpawisan si Terence, hindi inaasahan ang ganoong malaking reaksyon mula kay Cheryl. Okay. Pupunta ako kung ganoon. Bumalik ka dito. Tumawag si Cheryl, asar na asar sa puntong ito nakatakas na ang lalaki. Cheryl. May mga kalamangan din ang maliliit na suso. Hindi ka maiipit, di ba?
Sabi ni Yasi habang sinusubukang pakalmayan ang nagngangalit na si Cheryl. Yasi. Galit na umirap si Cheryl ano ang sinasabi ng dalaga para pakalmayan siya. Hindi makaalis. Mayroong maraming malalaking boobs doon, hindi niya nakita ang mga natigil kahit saan. Tanging isang tulala lang na tulad niya ang maaaring maipit ang kanyang boob sa isang bakod. Halika, Cheryl, huwag kang magalit. Kahit gaano kalaki ang dibdib mo, mamahalin ka pa rin ni Leandro. Seryosong sabi ni Yasi. Sinasadya mo ba to, Yasi? Ano ang kinalaman nito sa akin kung gusto niya ako o hindi? Hindi na kinaya ni Cheryl. Tama kailangan ay shield bro. Tumango si Yasi. Si Cheryl ay walang imik mamatay siya sa frustration kung hahayaan niya ang sarili na Mena sa isang soulmate na tulad ni Yasi. Isang ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Yasi, natalo ka sa hide and seek, di ba? Ako. Naalala na rin ni Yasi ang taya, nagdilim ang mukha niya ano bang meron sa kanya, nagtataya ng ganyan. Cheryl, na-stalk ako? Alam mo ba? Hindi mo ako mahahanap kung hindi. Paliwanag ni Yasi, sinusubukang iwaksi ang sarili sa pagkawala. Halika, mahahanap pa rin kita. Sabi ni Cheryl. Yasi, huwag mong subukang magsalita ng paraan para makaalis dito. Hinding-hindi nakita paglalaroan kung gagawin mo. Okay. Sagot ni Yasi na nasaran ng loob sa banta ni Cheryl. Sige, gagawin ko. Kailan mo gagawin? Tanong ni Cheryl, sinisigurado na linawin ang mga bagay mula sa simula ito ay si Yasi na kinakaharap niya dito, kung tutuusin malamang na i-drag lang niya ang mga bagay-bagay. Dinner. Dinner? Okay. Sumagot si Yasi, naghahanap upang gumawa ng isang uri ng paghahanda. Cheryl, kailangan mo akong bigyan ng oras para maghanda. Sige. Dinner. Tumango si Cheryl. Tandaan ang deal. Okay. Mapait na sabi ni Yasi. Pero paano kung seryosohin ito ni Shield bro? Hindi ba maganda? Pwede mo siyang pakasalan ng diretso. Sabi ni Cheryl, nakakunot ang kanyang mga labi, medyo hindi komportable sa pag-iisip sa hindi malamang dahilan. Wow, hindi ba kailangan mo rin siyang pakasalan kung ako nga? Sabi ni Yasi na parang hindi alam ang sinasabi ni Cheryl. Jeez, Cheryl, napakapalihim mo. Ginagamit ako bilang taliba kapag gusto mo mismo si Shield bro. Ho ho. Yasi. What are you even saying? Bakit ko siya magugustuhan? Inilagay ni Cheryl ang kanyang kamay sa labi ni Yasi sa pinakamabilis niyang makakaya hindi siya narinig ni Terence, di ba? Sobrang nakakahiya. Ano ba ang iniisip ng babaeng ito, seryosong-seryoso ang pangakong binitawan nila noong bata pa sila? Ganun na ba siya kahangahangang maging pangalawang asawa? Hihihi. Humajejek si Yasi. Tatahimik na ako, okay. Mas mabuting hindi mo muna sabihin sa kanya. Babantayan kita. Sabi ni Cheryl, walang balak na mag-iwan ng anumang silid para makapagmanyobra si Yasi. Ito talaga ang nasa isip ni Yasi. Binalak niyang ipagtanghalan siya ni Cheryl sa hapunan, ngunit tinataka ni Cheryl ang buong ideyang iyon. Bakit kailangan niyang asarin si Cheryl? Bumabalik ang lahat para alalayan siya. Ito ba ang naging karma? Lumibot ang mga mata ni Yasi sa paligid habang sinusubukan niyang humanap ng paraan para makaalis dito, wala itong nagawa. Napabuntong hininga siya. Jeez, fine. Aaminin ko. Mabuti iyan. Ang mabubuting babae ay tumutupad sa kanilang mga pangako. Nakayukong sabi ni Cheryl bago bumalik sa villa kasama si Yasi. Si Terence, sa kabilang banda, ay tumatawag kay Fredo. Kailangan niya siyang alagaan ang mga dents para sa kanya, ngunit ang lalaki ay nagtutulak kay Pablo Charlton sa isang business event. Ibinaba niya ang tawag bilang resulta ng tumawag si Amara, na ikinagulat niya. Anong meron? Don't tell me kailangan mo pang maghanap ng mga sospek. Terence, nakatakas si Henry. Ang apurahang boses ni Amara ay tumunog mula sa kabilang dulo ng telepono. Henry. Nakatakas. Napakurap-kurap si Terence sa impormasyon. Oo, kaninang hapon lang.
Sumabog siya noong dinadala nila siya sa kulungan, at binugbog niya ang 5 opisyal na nag-escort sa kanya. Ang isa sa kanila ay nasa ospital, talagang nasugatan ng husto. Sabi ni Amara. Ano? 5 opisyal ang binugbog niya. 5 tao. Sigurado ka? Hindi ito inaasahan ni Terence, hindi man lang ganoon kalakas si Henry. Ito ba ay isang uri ng biro? Inalagaan niya ito na parang may laruan siya sa araw na iyon. Hindi siya seryoso kahit konti. Yung tipong wala pa sa kalahati ng maagang yugto ng Golden Class, bayolente lang siya, ayun na nga. Kaya niya sigurong itinago ang kanyang kakayahan. 208 iniuwi ng binibining lalaki. Hindi ako nagbibiro. Mataimtim na sinabi ni Amara. Tingnan mo, Terence, alam kong mahirap paniwalaan, ako mismo ay hindi makapaniwala, ngunit ito ay isang katotohanan. Si Henry ang nag-iisang kriminal sa kotse. Kumunat ang noo ni Terence, hindi dapat ganito kalakas si Henry. Hindi sana siya nabugbog ng ganito noong isang araw kung siya. Siya lang. Alam ko kung ano ang gusto mong sabihin, Terence, ngunit sigurado akong ginawa ni Henry ang lahat ng ito ng mag-isa. Sabi ni Amara. Hindi ko alam kung pamilyar ka sa mga klase sa division, ngunit si Oldsong ay isang retiradong Special Ops Master, at palagi siyang nag-escort ng mga kriminal. Nandoon din siya sa pagkakataong ito. Nag-away silang dalawa, at lumabas na si Henry ay nasa mas mataas na antas kaysa sa kanya. Nagtitiwala ako sa mga salita ni Oldsong. Mga klase sa division. Nabalitaan ko na sila kay Junebro. Nagdududa si Terence, ngunit medyo mapilit si Amara, maaaring mas simple ang mga bagay kaysa sa inaakala niya. Sky, Earth, Mystic, Golden, right, isang Golden Class Master lang ang may sapat na lakas para year-okan ang mga lungsod. Hindi masama. Masama. Ang gininto ang klase ng matandang Song, sa maagang yugto hindi siya kasing lakas ko, ngunit ang kanyang mga kasanayan ay marami sa pakikitungo sa mga normal na tao. Sabi ni Amara. Ayon sa kanya, ang Henry sa peak late phase ng Golden Class hindi matatalo si Oldsong nang hindi man lang lumaban. Golden Class peak late phase. Hindi makapaniwala si Terence sa kanyang narinig. What the hell? Paanong biglang naging Golden Class peak master ang isang napakahina? Anong klaseng international joke yun? Kaya, maaaring itinago niya ang kanyang mga kakayahan mula noong simula, o nagawa niyang itaas ang kanyang antas sa peak late phase ng Golden Class, na may isang uri ng hindi kilalang pamamaraan. Paliwanag ni Amara. Mukhang mas kapani-paniwala ang huli. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Walang dahilan para kusa siyang mahuli at pagkatapos ay ibunyag ang kanyang mga kakayahan. Maaari niya akong magalit nang matalo ko siya noong araw na iyon, at makalayo, bago kayo dumating. Si Terence ay maaaring nag-exaggerate ng kaunti, gayunpaman hindi ganoon kadali para sa isang peak Golden Class na patayin siya ng ganoon kadali. Ang division system ay isang pangkaraniwang pagsukat ng kasanayan, ngunit ang mga practitioner ay nag-practice ng iba't ibang uri ng martial arts. Ang mga manlalaban sa parehong bahagi ng klase ng division ay maaaring magkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Tama, iniisip din namin. Sabi ni Amara. Hindi pa lumalabas ang impormasyong ito, ngunit tumatawag lang ako para bigyan ka ng babala. Ikaw ang nagdala sa kanya, kaya baka talagang dumating siya para sa iyo. Saan ka nakatira? Maaari akong magtalaga ng ilang mga opisyal sa paligid ng iyong lokasyon. Hindi na kailangan. Ibabalik ko siya sa inyo kung pupunta siya para sa akin. Mahinang sabi ni Terence. Golden Class peak late phase, ha? Makakatipid talaga ito kay Terence ng maraming problema at oras kung magpas siya si Henry na pumunta sa kanya ng mag-isa. Hindi ito biro, Terence, hindi ko alam kung naiintindihan mo ang lakas ng isang Golden Class peak late phase fighter. Hindi masyadong natuwa si Amara sa ugali ni Terence. Binalaan niya ito dahil sa kabaitan, ngunit tila walang pakialam ang lalaki. Paano magiging ganito ang isang lalaki? Paano siya naging kaibigan ni Kapitan Yang? Alam ko, medyo mas malakas sa'yo, diba? Don't worry. Medyo mas malakas din ako sa'yo. I'll be fine. Seryosong sabi ni Terence. Hindi nakaimik si Amara. Fine.
Gawin mo lahat ng gusto mo. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ibinaba niya ang telepono gamit iyon, galit na galit kay Terence sa pagtapak sa kanyang kabaitan. Hey! Biglang nag-level up si Henry. Pretty interesting. Bulong ni Terence sa kanyang sarili habang isinantabi niya ang kanyang telepono, sa pag-aakalang kayang i-level up ni Henry ang lahat ng gusto niya, hanggat iniwan niya siya. Si Yasi, sa kabilang banda, ay sinusubukang lampasan si Cheryl bago maghapunan nang mahuli niya siya. Yasi! Saan ka pupunta? Og! Cheryl, pupunta ako sa banyo. Mahinang sabi ni Yasi. May isa sa kwarto, bakit ka lalabas? Sabi ni Cheryl sabay turo sa washroom ng kwarto. Nako! Nakalimutan ko, akala ko nasa school tayo. Sabi ni Yasi habang tinatahak ang daan papuntang banyo nang walang magawa. Ilabas mo ang phone mo. Sabi ni Cheryl, walang balak na pakawalan si Yasi. Ah! Okay. Yasi mumbled. She handed her last hope to Cheryl. There was no escaping the confession tonight, it seems. Ang hapunan ngayong gabi ay dinala ng sekretarya mula sa Pablo Industries. Sa halip na si Fredo, sinabi niya kay Cheryl na dadalo siya sa isang kaganapan kasama ang kanyang ama. Walang pakialam si Cheryl, madalas mangyari ang ganitong bagay, at kilala niya mismo ang sekretarya. Ang doorbell ng villa ay tumunog sa alas 6 ng gabi, at si Terence ay nagpunta upang buksan ang pinto para kay Fredo, upang makita ang isang estranghero. Lalaki siya. Excuse me, sinong hinahanap mo? Tanong ni Terence nang hindi binubuksan ang metal na gate para sa kanya. Natigilan din ang lalaki, iniangat niya ang ulo para tingnan ang numero ng bahay. Tama nga ang pinuntahan niya, ito ang tahanan ni Miss So. Bakit may lalaki dito? Tanging sina Pablo at Fredo ang nakakaalam tungkol sa pananatili ni Terence sa villa. Walang ibang tao sa kumpanya ang nakakaalam, at natural lang na malito ang sekretarya. I'm sorry, ito ba ang tahanan ni Miss Cheryl? Hinahanap ko siya. Maingat na tanong ng lalaki pagkatapos matiyak na nasa tamang lugar siya. Oh, hinahanap mo si Cheryl. Anong problema? Maingat na tanong ni Terence bago nakita ang mga lalagyan ng pagkain na dala niya. Si Fredo ay nasa isang business event kasama si Pablo, at ang lalaking ito dito ay malamang na pinupunan si Fredo. Delivery, tama ba? Nagpatuloy si Terence nang hindi naghihintay ng tugon. Oo. Tumango ang lalaki habang sinisimulan niyang maghinala kung sino si Terence. Tinatawag pa nga niya itong Cheryl, at parang medyo malapit sa kanya. Hindi boyfriend ni Miss ang lalaking ito, di ba? Iniuwi ba niya siya noong wala ang chairman? Hindi niya siguro inaasahan na huhulihin niya lang sila ng ganito. Medyo nalungkot ang lalaki sa naisip. Pagkatapos ng lahat, nakita niya ito bilang isang pagkakataon upang makagawa ng magandang impresyon kay Cheryl. Ang paghatid ng pagkain diretso sa tahanan ni Miss ay hindi isang trabaho na magagawa ng kahit sino, masyadong kailangan ding pagkatiwalaan. Gayunpaman, kailangan niyang makabangga ang nobyo ni Miss, gaano siya kales. Malamang ay hindi niya gusto na nahuhuli nito ang kanyang sikreto ng ganito, at baka pagsalitaan pa niya ito ng masama sa harap ng kanyang ama dahil doon. Ang maliwanag, kaaya-ayang hinaharap na naisip niya sa pagkakataong ito ay nawala sa kadiliman ng sandaling iyon, at ang lalaki ay hindi maiwasang sampain sa kanyang kasawian. 209. May verification ka. Alam ni Terence kung bakit narito ang lalaki, ngunit ito ay isang maisla na oras, at hindi ito biro. Baka dinalhan sila ng lalaking may laso na pagkain kung hindi siya totoo. Oo. Hindi inaasahan ng lalaki na magiging ganito kaingat si Terence, ngunit ibinigay sa kanya ang kanyang company ID. Narinig din nina Cheryl at Yasi ang doorbell, at bumaba sila. Naalala ni Cheryl na hindi si Fredo ang naghahatid ng kanilang pagkain para sa kanila ngayon, at maaaring hindi kilala ni Terence ang lalaki. Naalala niyang hinailan niya si Yasi. Hindi niya maaaring ipagsapalaran ang pakikipag-ugnayan niya kay Terence ng palihim, kung tutuusin. Kailangan niyang dalhin siya kahit saan siya magpunta. Secretary Song, dumating ka. Sabi ni Cheryl, medyo naantig nang makita niya si Terence na ini-inspection ang ID ng sekretarya. Ang bastard ay medyo maalalahanin. Miss Charlton.
Si Mr. Lee ay nasa kalapit na lungsod, nandito ako para maghatid ng pagkain. Natigilan si Secretary Song nang lumabas si Cheryl, siya ay nasa isang mapanganib na sitwasyon, kung tutuusin. Bagamat nababahala siya sa sekretong ito ni Cheryl, tiniyak niyang maglagay ng casual na harap at magkunwaring kamangmangan. Oo, alam ko. Tinawagan ako ni Uncle Fredo. Sabi ni Cheryl bago tumingin kay Terence. Terence, ito si Secretary Song. Kunin mo na lang ang delivery niya sa susunod na pagdating niya. Okay. Tumango si Terence habang kinukuha ang pagkain sa kanya. Si Cheryl, natural, ay hindi isinasaalang-alang kung ano ang iniisip ng sekretarya, hindi ito sumagi sa isip niya, pagkatapos ng lahat, dahil walang anumang bagay na itinatago. Ang sekretarya naman ay nagmamadaling umalis sa eksena matapos ibigay ang pagkain kay Terence. Hindi ito isang kapaligiran na gusto niyang manatili ng matagal. Napailing na lamang si Terence sa nawawalang sekretarya, ano ang pagmamadali. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob, dala ang pagkain, kung saan lumilibot ang mga mata ni Yasi habang nag-iisip ng paraan para makipag-usap ng palihim kay Terence. Huminto ang tingin niya sa beetle niya sa labas. Shield bro, kamusta ang sasakyan? Hindi masama. Mabuti naman. Lumakas ang tibok ng puso ni Terence sa tanong na pagtanto kaya ng babaeng ito ang ginawa niya sa kanyang sasakyan. Oh! Tumingin si Yasi kay Cheryl na nanlilisik habang sinusubukang gumawa ng plano. Nasaan yung picture ko? Yung pinaganda ko yung kotse. Shield bro? Buksan mo yung pinto, titignan ko. Yasi, saan nanggaling ang lahat ng ito? Sabi ni Cheryl, nang mapansing may nangyari. Napakaganda talaga ng larawang iyon, okay. Napakaganda ko noon, 15 taong gulang ako. Hindi na ako magiging ganoon muli, kaya gusto kong puntahan kung saan ito nagpunta. Paliwanag ni Yasi. 15. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang sasabihin, syempre hindi ka manliliit, ano pa ang sinasabi niya. Ibinaba ko ang larawan at inilagay sa drawer. Masama kung makita iyon ni Jacob Colden, sa tingin niya ay kotse ko, hindi ba? Sabi ni Terence, nagtataka kung ano ang nangyari kay Yasi ngayon. Nako! Tignan ko kung nandyan pa, hindi ako naniniwala sa iyo. Mas mabuting hindi mo na lang nawala o nasira. Walang tigil na sabi ni Yasi. Yasi! Natural na naiintindihan ni Cheryl kung ano ang sinusubukang gawin ng dalaga. Sinusubukan lang niyang sabihin kay Terence ang taya. Terence, buksan mo ang pinto ng kotse at ipakita sa kanya. Naisip ni Cheryl na ayos lang kung bubuksan ni Terence ang pinto para masilip ni Yasi, mapipigil ito sa kanya sa pagdrag nito. She was there to watch her, anyway. Ano kaya ang posibleng gawin niya? Okay. Ayaw gawin ni Terence, ngunit nagsalita na si Miss. Umaasa na lang siya na hindi tumangala si Yasi sa backseat. Oh! Nandito na. Sabi ni Yasi matapos mahanap ang kanyang palamuti, naghahanap pa rin ng paraan para mabigyang pansin si Terence. It'd be way too awkward if she just confessed to him out of nowhere. Masaya ka na ngayon, Yasi. Mag-dinner tayo, may importanteng pa tayong gagawin. Sinabi ni Cheryl habang binibigyang diin niya ang salitang mahalaga, mahalagang sinasabi kay Yasi na sumuko at gawin na lang ang pag-amin. Well, ilagay mo na lang sa likod kung off-limits ang harap, walang titingin sa likod, di ba? Sabi ni Yasi, hindi siya handang sumuko ng ganoon kadali. Nanlamig ang mga mata niya nang makita ang kisame ng sasakyan sa likuran. Shield bro, anong nangyari sa kotse ko? Talagang nabalisa si Terence bakit itong si Yasi na ito ay kailangang pumili ngayon, sa lahat ng araw, na pakialaman ang kanyang sasakyan ng biglaan. Hindi ba't iniwan niya ang kanyang sasakyan sa garahe ng ilang buwan nang hindi man lang ito tinitingnan? Ano ang nangyari sa kanya ngayon, ini-inspeksyon ang kotse ng ganoon? Inakala naman ni Cheryl na may sinusubukang hilahin ulit si Yasi. Hinawakan niya ang braso niya at naghanda ng umalis kasama siya. Yasi, calm down? Wala lang. Tere, kain na tayo. Nun-ono. Sabi ni Yasi sabay wave ng kamay. Hindi mo nakita, Cheryl. Tumingin ka doon. At doon. Ang gulo.
Nakakunot ang noo ni Cheryl habang sumilip para tingnan ang walang pasensya ng lalaki ang mga mata sa pinsala. Terence, what the hell? Anong ginawa mo? Inatake. Pinagpawisan si Terence. Inatake. May pumunta sa backseat para atakihin ka. Paano siya nakapasok, pinapasok mo ba siya? Sabi ni Cheryl, maliwanag na nagdududa sa mga salita ni Terence. Ang kotse ay walang mga pinto upang makapasok sa likod, pagkatapos ng lahat ito ay dapat na mula sa harap. Shield bro? Dapat managot ka alam mo. Walang pakialam si Yasi sa kotse gusto lang niyang makausap si Terence ng kaunti pa. Cheryl, bumalik ka muna pag-uusapan ko ang kabayaran kay Shield bro. Hindi, magagawa mo iyan pagkatapos ng hapunan. Lumalamig na ang pagkain. Definitive na sabi ni Cheryl. Gusto ko ng malamig na pagkain. Mas mababa ang tsansa na magkaroon ng esophageal cancer. Hindi hahayaan ni Yasi na makalampas lang sa kanya ang 1 in a million na pagkakataong tulad nito. Tapos kausapin mo siya, manunood ako. Sabi ni Cheryl, hindi nanganganib na iwan ang dalawa. Oh, sigurado. Sagot ni Yasi, na nagkunwaring parang wala siyang pinaplano noong una. So Shield bro, ano ang gagawin mo sa kotse? Sinimulan ng mapansin ni Terence na may nangyari, pati na rin medyo makulit si Yasi ngayon, wala na talaga sa pagkatao. Si Yasi ay hindi isang taong nagbibigay ng anumang halaga sa materialistikong mga bagay, pagkatapos ng lahat, at ipinahiram pa niya sa kanya ang kanyang laptop at kotse. Nasa kamay pa rin niya ang susi ng kanyang vilya. Nangangahulugan ito na siya ay isang tunay na mapagbigay na babae bakit siya ay magiging masyadong tutok sa maliit na detalyeng ito ngayon. 210. Ang pinaka-nagulat ni Terence, gayunpaman, ay ang hitsura sa mukha ni Yasi nang makita niya ang pinsala hindi ito galit, at hindi rin sakit. Ito ay pinanibik. Nanlilisik ang mga mata niya sa excitement na para bang isang bagay na dapat ipagdiwang. Pinatunog niya ito na parang isang malaking bagay ngayon, ngunit iba ang masasabi ni Terence mula sa kanyang mga mata. Hindi naman siya galit sa kotse. Hindi kaya may layunin siyang gawin dito. Sinubukan ding hilahin siya ni Cheryl papasok sa villa, at naramdaman ni Terence na may itinatago sa kanya ang dalawang babae. Anong gusto mong gawin ko? You're not gonna ask for my body, are you? Inosenteng sabi ni Terence habang nakatingin kay Yasi. Naputol ang boses ni Yasi sa sinabi ni Terence sapat na ang pag-aalala niya sa buong pag-amin, at ngayon ay nagsasalita ang lalaki tungkol sa pag-aalay ng kanyang katawan. Hindi niya maiwasang mamula doon. Noon nang tumunog ang telepono ni Cheryl inilabas niya ito at nakita ang numero ng kanyang ama. Ayaw niyang magambala sa kritikal na sandali na tulad nito, ngunit ito ay isang tawag sa telepono na kailangan niyang tawagan. Hello? Daddy. Cheryl, nasa meeting ako ngayon, nakuha mo ba ang pagkain kay Song? Tanong ni Pablo. We did, kakaalis niya lang. Sabi ni Cheryl, umaasang tapusin ang tawag sa telepono sa lalong madaling panahon para makabalik siya kay Yasi. Si Yasi, sa kabilang banda, ay ginamit ang pagkakataong iyon para bumulong kay Terence. Shield bro, nakipag-show ka sa akin pagkatapos ng hapunan at kakalimutan ko ang buong bagay na ito. Naiintindihan mo ba? Magtatanong na sana si Terence ng mga detalye nang pigilan siya ni Yasi ng malakas na boses. Shield bro. Ginulo mo ang kotse ko, kaya kailangan mong ipangako ko sa akin ang isang bagay. Hindi ko pa alam kung ano, ngunit sasabihin ko sa iyo kapag naisip ko ang isa. Sigaw ni Yasi, nag-aalala na baka maakit ang atensyon ni Cheryl sa pagtatanong ni Terence. Yasi covering her whisper up by yelling gave him a pretty good idea of what is going on, malamang ay may itinatago siya kay Cheryl. Maaaring tanggihan ni Terence ang kanyang hinihiling dahil si Cheryl ang kanyang unang prioridad. Ginamit ni Yasi ang nasirang sasakyan bilang leverage, gayunpaman, at tumango lamang siya bilang pagsang-ayon. Yasi, huwag kang maingay. Sabi ni Cheryl, bahagyang kumunat ang noo habang sinusubukang marinig ang boses ng ama. Cheryl, kausap mo si Yasi di ba? Sige, wala lang. Babalik ako bukas, kita na lang. Sabi ni Pablo, ibinaba ang telepono. Ay, sige.
Bye daddy. Inilapag ni Cheryl ang kanyang telepono, nakalock pa rin ang kanyang mga mata kay Yasi. Yasi, anong plano mo? Wala lang. Yasi naglabas ng dila kay Cheryl. Ipapagawa ko lang kay Terence ang sasakyan, pero hindi ko pa alam kung ano, kaya pinanggakuan ko siya na gagawin ko ang isang bagay na sasabihin ko. Shield bro, hindi mo sinabi kung papayag ka pa. Sige. Sabi ni Terence, alam niya na ang sinasabi ni Yasi ngayon ay isang gawa. Kung gayon ito ay isang deal. Tumango si Yasi, may ngiti sa kanyang mukha habang tinitingnan si Terence sa mga mata bago bumalik kay Cheryl. Cheryl, nakipagkasundo ako kay Shield bro tungkol sa sasakyan. Tere kain na tayo. Nilagang swordfish, paborito ko. Lalala. Dahil doon ay inagaw ni Yasi ang pagkain kay Terence at tumakbo papasok sa villa. Nagtataka namang tumingin si Cheryl kay Yasi anong nangyari sa kanya. Nasabi kaya niya kay Terence ang tungkol sa taya? Parang hindi. Sinigurado niyang bantayan siya palagi, at wala siyang masyadong pagkakataong magsabi ng kahit ano. Nilinggan niya si Terence. Anong meron kay Yasi? Paano ko malalaman? Nagkibit balikat si Terence. Akala ko nasaktan siya sa ulo kung hindi ko nakitang sumakit ang boobs niya kanina. Huwag mong sabihin yan. Sabi ni Cheryl, nanlilisik si Terence. Huwag mong pag-usapan ng ganyan si Yasi. Bahagyang ngumiti lang si Terence, nakatayo pa rin ang babae para kay Yasi matapos madaya. Bumalik ang dalawa sa hapagkainan at nakita na lamang nila ang lahat na nakalatag na sa mesa. Naghanda pa nga si Yasi ng 3 mangkok na puno ng kanin para sa kanila, humuhuni at nasa mabuting kalooban pagkatapos niyang ayusin ang lahat. Ang pagsusumikap ni Yasi ay hindi napapansin ni Cheryl, ngunit wala siyang sinabi. Umupo siya sa dati niyang upuan bago tumingin kay Terence, na nakatayo lang doon. Tinuro niya ang kabilang side ng table. Halika na, kumain ka na. Kumain ka na lang sa amin mula ngayon, hindi na kami mahirapan sa pagkuha ng bahagi mo. Okay. Ang lugar ni Terence sa pamilya ay tumaas na alala niyang kumain lamang siya ng mga tira sa simula, pagkatapos ay kinuha muna ang sarili niyang bahagi. Tila unti-unti na siyang tinatanggap ni Cheryl bilang miyembro ng pamilya. Si Yasi naman ay parang hindi masyadong nag-isip. Hindi siya bossy na miss o ano paman, at medyo madaling pakisamahan, sa kabila ng hilig niya sa gulo. Masarap talaga ang nilagang swordfish, Cheryl, gusto mo bang subukan? Binigyan ni Yasi si Cheryl ng isang piraso pagkatapos subukan ang isa. Bakit napaka-aktibo mo ngayon, Yasi? Hindi ka naman kadalasang ganito. Hindi na nakayanan ni Cheryl. Well, Cheryl. Alam mo, soon I'll take that big step in life. I'm just excited. Sabi ni Yasi. Hindi sigurado si Cheryl kung ano ang sasabihin dyan. Malaking hakbang. Akala ba niya totoong confession? Hindi napigilan ni Cheryl na malungkot sa kung gaano kaseryoso ang pakikitungo ni Yasi sa kabuuan nito. Biro lang iyon. Nakatuon lang si Terence sa kanyang pagkain, hindi naman siya madaldal noong una, kung tutuusin, at pinag-uusapan ng mga babae ang isang paksa na hindi niya basta-basta masasabi. Parehong kakaiba ang kinikilos ni na Cheryl at Yasi ngayon, at may palabas na hiniling sa kanya ni Yasi na isuot sa kanya. Lahat ay kakaiba. Si Cheryl naman ay natuwa habang inilarawan ang mukha na gagawin ni Yasi habang umamin. Ang nakatulala na mukha ni Terence ay magiging napakahalaga din. Oras na para ipahiya ni Yasi ang sarili niya. Ang babaeng ito ay nagdulot sa kanya ng labis na problema nitong mga ilang taon, at hindi na niya ito nabawi sa lahat ng mga oras na iyon, hindi niya ito magawa kay Yasi. Siya ay ang malaking kapatid na babae, pagkatapos ng lahat. May isang pagkakataon, halimbawa, nang sabihin ni Yasi kay Leandro na gusto ni Cheryl na kumain ng pritong pusit. Kapag siya mismo ang gusto nito. Tumakbo lang palabas ang lalaki at nagdala ng ilang piniritong skewer na ikinatuwa ni Yasi. There was that time where she wanted to listen to fireworks, too, telling Leandro that it was Cheryl who wants it. The guy fell for it again. Hindi niya maiwasang mahina sa IQ ni Leandro, hindi ba matututo ng leksyon ang lalaki? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.